Alright, hello, kamusta kayo? Sir Lupet here at welcome sa panibagong video lesson. Sabi dito, ito ang ating topic for today, creating and interpreting motion graphs of one-dimensional motion. So may mga iba't iba tayong motion graphs tulad ng displacement time, velocity time, and acceleration time. So mga graphs natin yan. So syempre dito, objective natin, we have to define displacement time, velocity time, and acceleration time graphs. We have to construct motion graphs from the given data, interpret information presented in motion graphs. So, syempre, magde-determine din tayo ng displacement, velocity, and acceleration from graphical representations, and we have to relate motion graphs to real-life situations involving one-dimensional motion. So, diretso tayo sa lesson proper. So, motion graphs, ito na. So, ang ginagawa ng mga motion graphs is they show how displacement, velocity, and acceleration change with time. So, ito yung mga kailangan nating tandaan sa number 1, displacement time graph. A displacement time graph shows how an object's position changes over time. Yan. So, dapat alam niyo ibig sabihin ng slope. So, pwede tayong gumawa dito ng graph. Okay? So, isipin nyo, itong vertical, ito yung displacement. Then, yung horizontal, yan yung time. So, for example, meron tayong 1 second, 2 second, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Let's say, yun yung mga segundo na lumilipas. Tapos, ito naman, ito yung displacement niya. Yung sukat. So, let's say, meron ang 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and so on. Centimeters. So, ano yung mga dapat nating tandaan dito? Kapag positive ang slope, ibig sabihin, ang object daw ay nagmo-move forward. Ano bang ibig sabihin pag positive ang slope? Pag sinabing positive ang slope, ang object natin ay pasulong. Yun. So, kapag positive ang slope, commonly siya ay paakyat sa kanan. Yan. So, positive slope, yung graph natin ay paakyat sa kanan. Kapag naman steeper slope, ibig sabihin naman ng faster motion, matarik. Yan. Yan, ganyan. Almost vertical na siya. So, paano naging faster motion yon? Kasi isipin nyo, kung ang graph natin ay matarik, let's say from 0, tapos pa ganun. Yan. So, let's say ito 70 centimeters na yan. So, ibig sabihin, mabilis yan kasi within 1 to 3 seconds, nakapunta na siya, or let's say 3.5 seconds, nakapunta na siya ng 70 centimeters within 3 seconds. Naka 70 centimeters na siya. Ganoon. So, the more na nagiging steep, the more na nagiging matarik yung slope, so faster motion yan. Ngayon, kapag naman horizontal line, the object is at rest. Halimbawa, nandito tayo sa 20 centimeter mark. Kapag horizontal line ang yan, slope natin, straight lang na ganyan, ibig sabihin yan, the object is at rest. Ibig sabihin ng at rest, hindi siya gumagalaw. Ibig sabihin, lumilipas yung oras, tumatakbo yung seconds, pero yung position niya hindi nagbabago. Still, nandun pa rin siya sa 20 centimeters. Hindi siya umaalis. So, meaning, the object is at rest. Paano naman, sir, pagka negative ang slope? So, kapag negative ang slope, ibig sabihin siya ay nag-move backward. So, pag negative ang slope, ganito naman po yun. Pag ganyan. Ibig sabihin, umaakyat man yung graph mo, pero papunta naman siya sa left. Yan. Or pwedeng bumababa siya pero papunta sa right.
Yan. So, i-relate natin dito. Halimbawa, nanggaling siya dito sa 50. 10, 20, 30, 40, 50. Tapos, papunta siya sa ganyan, pababa. O. So, ano ibig sabihin yan? So, ang ibig sabihin yan, nag-start siya sa 0, nasa 50 centimeters siya. After 5 seconds, nasaan na siya? Nandito na siya. So, 50, 40, 30. So, after 5 seconds, nandun na siya sa 30 centimeters. So, paatras ang movement niya. And then, after 9 seconds, nandito na siya sa 10 centimeters. So, paatras. From 50, napuntaan ng 10 centimeters. Imbis na move forward. Because the slope is negative. Yan. O, ulitin natin ha. Kapag ganito, yan ay positive slope. Ibig sabihin yan, moving forward ang ating object. Kapag matarik naman yung slope niya, so, ibig sabihin yan, mabilis. Faster. Yan. Pwede rin namang mag-negative yan. Kapag horizontal line, tulad nito, ibig sabihin hindi gumagalaw yung object. And kapag negative yung slope, ibig sabihin naman nun, paatras, tulad nito. Yan. So, yan yung displacement time graph. Ito yung example. So, sabi dito, this is an object moving at constant velocity. So, kapag makikita nyo na straight ang line natin, that means that the object is moving at a constant velocity. Another type of graph, motion graph, is the velocity time graph. So, drawing tayo ulit dito ng graph. Sabi naman dito, a velocity time graph shows how velocity changes with time. So, kapag daw meron tayong, by the way, meron tayong axis, di ba? So, itong vertical axis yan, or the y-axis. And then, meron tayong horizontal axis, or the x-axis. So, sabi dito, kapag meron doon tayong nakitang horizontal line above the axis, let's say dito, ito yung axis natin, di ba? Horizontal. So, kapag meron daw horizontal line dyan, above the axis, yan, tulad ng nilagay ko dyan, ibig sabihin yan, meron tayong constant positive velocity. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang bilis. Yan. For example, sa velocity time graph, velocity yung nandito sa vertical axis natin, and then sa horizontal is yung time. So, ibig sabihin yan, halimbawa, yung bilis niya ay nasa 20 centimeters per second. Tapos yung time niya in seconds. Ibig sabihin yan, kahit lumipas na yung 5 seconds, 10 seconds, still yung velocity niya ay 20 centimeters per second pa rin. Kasi horizontal line above axis yun eh. So, walang pagbabago. Next, paano naman kung horizontal line on axis? Ibig sabihin, nakapatong yung horizontal line dito sa ating x-axis. Ang ibig sabihin daw niyan is the object is at rest. Bakit? Kasi at this point, 0 meters per second dyan. So, hindi pa siya gumagalaw. So, kahit lumipas na yung 5, 10, 15, 20 seconds, there's no change in velocity. So, kasi nakapatong lang siya dun sa horizontal axis. Hindi umaakyat yung velocity. So, meaning the object is at rest. Nakapahinga lang. Kumbaga, nakapark lang. Paano naman kapag upward ang slope? So, halimbawa, from 0, bigla, yan. So, kapag pataas, ibig sabihin yan acceleration. Ibig sabihin ng acceleration, yung velocity niya ay nadadagdagan
per second per unit time. Paano naman kapag downward yung slope? So, pag downward, let's say nagsimula siyang ganito. Let's say na-reach niya na yung 20, 40, 60, 80, 100. Let's say na-reach niya na yung 120 centimeters per second. Tapos bigla, yung slope niya naging pababa. So, ano naman ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, for every second, yung 120 cm per second na yun ay nababawasan. So, ang term for that is deceleration. Yan, deceleration. Downward slope, ibig sabihin na babawasan yung ating velocity. So, pag nabawasan ang velocity, bumababa rin ang ating acceleration. So, downward slope is for deceleration. Or parang nagne-negative yung acceleration. So, ito, example naman, kapag horizontal line above the axis, ito yung object moving at a constant velocity. So, assuming na 3, 4, 5, yan. So, siya ay nasa 4 velocity units. Kahit lumipas na yung mahabang oras, yun pa rin yung kanyang yan, velocity. So, kapag kayo ay nagda-drive, tapos hindi naman kayo bumibilis, hindi rin kayo bumabagal, so, ang tawag doon ay constant velocity. And then, lastly, we have the acceleration time graph. So, it shows how acceleration changes with time. Then, lagay tayo ng isa pang graph. So, sa acceleration time graph, yung acceleration yung nasa vertical, time naman yung nasa horizontal. So, second pa rin yan. Ang unit ng acceleration ay meters per square second. So, sabi naman dito, again, meron tayong vertical axis and then meron tayong horizontal axis. Kapag meron daw horizontal line above the axis, tulad nito, so, yan ay tinatawag na constant positive acceleration. Yan. Meron tayong constant acceleration at siya ay positive. Kapag naman yung horizontal line ay nasa 0, dito, yan naman ay constant velocity. So, syempre, 0 ang acceleration. So, kapag hindi nag-accelerate, hindi natataas or hindi tumataas yung velocity, so, ibig sabihin, constant ang velocity niya. And then, horizontal line axis or horizontal line below axis. So, kung yung horizontal line mo ay napunta na dito sa ilalim, yan. So, ano ibig sabihin yan? So, magne-negative na yung acceleration mo. So, assuming 0, tapos negative 1, dito yung 1. So, negative 1 meters per square second. So, that is negative acceleration kapag nasa baba ng 0 yung horizontal line. So, yan yung mga iba't ibang motion graphs. So, ito, kung ang object ay merong constant acceleration, yan, horizontal line, ano ulit yun? Horizontal line above the axis. Ito yun. Tapos, may horizontal line at 0 and then horizontal line below the axis. Alright, so meron pa tayong mga important relationships dito. So kapag, bali ito yung conclusion, no? Sa graph natin, kapag ang ginamit natin ay displacement time, yung nire-represent ng slope ay the velocity. Sa velocity time graph naman, ang nire-represent ng slope doon ay acceleration. And then sa acceleration time graph naman, ang nire-represent ng slope doon ay rate of change in acceleration. So, I hope naintindihan nyo. Kung may tanong kayo, lagay nyo sa comment section. And like, comment, share, and subscribe. See you sa susunod nating video lesson.